Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus. Sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabing, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay. Kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta, tulad ng mga propeta nung una. Anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid ng kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y matuwid at banal, kaya pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae, Herodes, at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang lumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ay hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, anong hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista. Sagot ng ina, dalit-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay niyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at nilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang narinig po nating ebanghelyo ay lalong-lalo na yung kwento tungkol sa pagpatay kay Juan Bautista ay flashback na lang. Ang nakaraan, naalala lang ni Herodes si Juan dahil si Jesus at ang mga ginagawa nito ay kanyang nabalitaan. Anyway, tampok pa rin ang kwento ng napaka-tragic na pagkamatay ni Juan Bautista. Pag sinabing napaka-tragic, napakatindi, napakakarumal-dumal, nakapangingilabot. Kung ito ay ibabalita ngayon, hindi lamang sasabing sensitibong balita. Baka ang sabihin, napaka-sensitibong balita. Napaka-tragic. Una, sapagkat pinugutan ng ulo. Tragic yan. Ikalawa, sapagkat mabuting tao si Juan. Yun ngang masamang tao, pahirapan bugbugin Kung medyo matino pa yung konsensya natin, yung budhi natin, kung hindi pa nagbabalot ng galit yan, magre-react tayo, sasabihin natin, tama na, ipakulong na lang. Ihabla na lang, huwag nang bubugbugin ng ganyan. Mabuting tao si Juan. Kaya, tragic. Ang nangyayari. Ikatlong dahilan, ito'y dahil lamang sa galit. At isinakatuparan ng pagpugot sa ulo ni Juan para masatisfy ang galit na yan. Ikaapat, hinihapa si Juan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan. O may mas tragic pa ba dyan? Pwede nating ma-imagine ang Diyos
ay lungkot na lungkot sa ganyang pangyayari. On the other hand, ang Diablo ay tuwang-tuwa naman kung papaano sa puntong ito na mayagpag talaga ang kasalanan, kasama. At nangyari yan dahil walang nag-isip at nanindigan. Walang discernment na nangyari at walang decision para sa tama, para sa katotohanan. Wala man lang nag-isip kahit isa o nagsabi kahit isa na mali ang ginagawa nila. Isipin po ninyo, grace-filled moment na yung reaksyon ni Herodes nang mag-request yung anak ni Herodias. Nabigla siya eh. Nabigla siya sa hiling ng batang ito sa kanya, ng dalagang ito sa kanya. Kasi alam niyang hindi tama yung hinihiling sa... Kahit paano nakapag-isip na siya eh. Kahit paano nakukonsensya na siya eh. Pero, hindi siya nanindigan. Mas matindi yung babae na nag-request. Dahil lamang sa request ito ng kanyang ina, hindi siya nag-isip na mali yung hinihiling ng kanyang ina. At hindi rin siya nag-decide. Hindi nga nag-isip. Makapag-decide pa ba? At yung puntong ito, yung walang discernment at decision, i-extend natin ito sa mga nandoon eh, sa mga panauhin. Hanggang dun sa pumugat ng ulo ni Juan. Walang nag-isip, walang nanindigan, walang nagsabing, tama na ang kabaliwang ito. Nakakulong naman si Juan, magsaya na lang tayo dito. Ano ba't papupugutan pa ng ulo? At ilalagay pa sa isang pinggan? Ano bang kahibangan niya? Kaya, laging tragic ang kamatayan. Para lang ding yung mga nangyayari ngayon recently nabalitaan natin yung pagpatay sa mag-ina. Akalain mo yun. And then, sa investigation, nalaman na pinagplanuhan. Hindi ito basta nagtalo, nagkabarilan. Hindi, pinagplanuhan eh. At yung interval ng pagpatay dun sa sensitibong balita. Tragic nga eh. Yung pagpatay sa ina at dun sa bata, may pagitan eh. 5, 6 na oras pa yata. Kasi nga nandun na yung pag-iisip nila na iligaw na lang, bata yan eh. Ano bang kinalaman niya? Pero pinatay pa rin. At mayroon pa bang mas tragic na buhay pang pinalot sa plastic? Ha? Anyway, there's more. Upon investigation, sinama pa ng mga murderers, allegedly, yung kanilang mga anak sa pagtapon ng bangka. Hindi alam ng mga anak. Sabi sa mga anak, tara, palupasan, punta tayong Baguio. And along the way pa uwi, kasamas ng mga anak nila sa sasakyan yung 2 bangka. Bukod pa sa nandoon din pala sa bahay yung mga anak nung ang 2 ay pinatay. Man, napaka-tragic. At tulad din ito nung naging pagpatay sa isang pulis dito sa Bulacan. Nang makita mo sa CCTV footage, pagkatapos ng sunod-sunod na putok, nag-react yung mga lalaki. May moment ng grace dun eh. Ano, sasama ka pa? Sumama. Sumama pa rin. Silang lahat. Inilagay yung bangkay sa septic tank. Pinagplanuhan. So magkakasama. So you see, walang nag-isip. Walang nag-decide. May mga isip ang mga yan. Naniniwala ako may mga konsensya pa rin yan. Pero hindi nila pinagana. Kaya mas namayagpag. Ang kasalanan eh. Mas naging tragic, mas naging malala eh. You see, meron tayong konsensya. At tayo po ay pwede maging konsensya rin ng isa't isa. Kung hindi nila pinagagana ang kanilang konsensya, pwede tayong maging konsensya ng isa't isa. Sa bawat kasalanan may pagkapala. Bago pa yung kasalanan, meron na. Habang nangyayari yung kasalanan, meron na. Pagkatapos mangyayari yung kasalanan, meron pa rin yan. Kaya nga, where sin abounds, grace abounds all the more. Ang sabi sa Biblia. Hindi naman papayag ang Diyos na makuha tayo ng demonyo. Ganun-ganun lang. Kaya nga ang mabuting pastor sinasabi na kahit na nilalapa na ng wolf yung tupa, kukunin pa rin niya kahit kapirasong laman na lang ng tupang patay na.
Ganon ang Diyos. Hindi tayo basta ibibigay sa Satanas. Kaya kung mapupunta man tayo sa impyerno, wag naman sana. It will never be on God, it will always be on us. Yung mga pagkakatong sinayang natin. Sabi sa Bible, mayroong daan palabas ng kasalanan. Isa sa mga lagi kong sinasabi, sa mga halimbawa, mainitin ang ulo at nakapagmumura agad kapag mainit ang ulo. Una, siyempre sinasabi ko, ganito gagawin natin para maiwasan mo yan. So, iwasan talaga. Pero meron akong sunod na sinasabi, sakaling hindi mo iwasan, burst of emotion, nakapagmura ka. Sabi, sigurado ko naman, sa mga segundo nalilipas pagkatapos yung unang pagmumura mo, maisip mo lalong-lalo na kapag conscious ka na ayaw mo nang magmura, maisip, ay, nakapagmura ka. Ayun. At that very moment, immediately, say no to the devil. Hindi ka na magmumura. Hindi yung lalarga ka pa. Hindi yung hahayaan mo ang demonyo na patuloy kang sirain. Hindi naman titigil hanggat di ka nasisira. John 10 verse 10, sabi mismo ng Panginoon, the thief comes only to destroy, to steal, and to kill. Hanggat may makukuha siya sa iyo, kukuhanin niya. Hanggat may mananakaw siya, magnanakaw siya. Hanggat may masisira siya, hanggat buhay ka, hindi kanya titigilan. Hanggat hindi kanya na mapapatay or napapatay ang inyong kaluluwa. The moment we entertain sin, then it takes us farther than we want to go. It holds us more than we want to stay. And it costs us more than we want to pay. Susupilin at susupilin tayo ng pagkakasala. Kaya dapat sa una pa lang, supilin na natin agad ang kasalanan. And that can be applied sa mas malawak na setting. Sa pamilya, sa simbahan, sa samahan, sa bayan. Sa una pa lang, dapat pinag-uusapan na ang mali. Kinukumpronta na agad ang mali. Tinatama na agad ang mali. Kaya nga, Jesus would always rebuke his disciples and challenge the Pharisees and the scribes kapag may ginagawa silang mali. Hindi siya nananahimik. Hindi niya basta pinalalampas yun. Orang mismo kinukumpronta niya. At hindi ito niya gagawin. At hindi niya iutos sa atin. Remember, sinabi niya ito sa Matthew 18:15. May step by step pang hakbang para itama ang isang tao Hindi niya ito gagawin at hindi niya rin ito iutos sa atin kung hindi niya ito inaasahan sa atin. Alam ko na marami sa atin ang mahina dito. Ako, for one, mahina ako dito. Hindi ako confrontational. Lagi ko sinasabi kay Ate Cynthia sa sekretary, sabihin mo nga siya. Kaya nga siya nagiging parang masama sa tingin ng iba. Pero sa totoo lang, ako yung dapat na nagagalit. Ako yung dapat na nagkokonfronta. Pero mali Mali kung hindi ako ganun. Dapat maging ganun pa rin ako kahit pa paano. And of course, sa magandang paraan, pero hindi kasi po pwede na dapat ay hinahayaan na lamang basta ang kamalian, ang kasalanan o pagkukulang. Kasi magkakasunod-sunod, magpapakilap yan Huwag tayong mag-alala. Sabi ng Panginoon, when it comes to this, siya mismo magbibigay sa atin ng salita kung ano sasabihin natin. At tulad din ng pagdiriwang natin ngayon as regards sa paninindigan ng mga martir, sasabihin mamaya sa prepasyo, hindi dahil sa kanilang likas na lakas, kundi dahil sa iyo, Lord, na bigay sa kanilang lakas. At hindi natin kinakailangan makipagtalo. Nakita po niyo si Juan dito. Ilan lang naman yung salitang sinabi niya. Hindi makatwiran, matuwid. Nakunin mo ang asawa ng iyong kapatid. Yun lang. Wala nang iba. Wala na siyang ibang sinabi pa. Pagkatapos ng manindigan sa katotohanan, ang kasunod nun, nakakabingi ng katahimikan. Kasi tapos na ang kanyang paninindigan. Nasabi na niya, dapat niya sabihin Ganun lang ang dapat natin gawin
Hindi natin kinakailangan ulit-ulitin. Basta manindigan tayo sa kung ano ang tama, sa kung ano ang totoo. Hindi natin kinakailangan makipagtalo sapagkat ang goal ng argumento, makipagtalo, ay manalo. Hindi natin kinakailangan makipagtalo para manalo sapagkat in the first place, kung nasa tama, sa totoo, nasa mabuti tayo, una pa lang, panalo na tayo. Lalo pat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang katotohanan. Kaya sa totoo lang, may sariling kapangyarihan ang katotohanan. Hindi natin kinakailangan ulit-ulitin ipagtanggol yan. Ang katotohanan o ang Panginoon mismo ang magtatanggol para dyan. Pero basta, manindigan tayo kahit minsan para hindi maging komportable ang kasalanan. Ulitin ko yung pag-promote sa isang page ha, Sentinel PH. Sentinel PH. Please, i-follow ninyo. Silang magfo-formulate ng salitang nasasabihin ninyo. As regards issue tungkol sa mga taliwas sa pananampalataya natin. Tungkol sa yung mga nagde-demand na lalaki na ituring silang babae. Tungkol sa mga nagde-demand na maging okay na ang pag-asama ng parehong lalaki, parehong babae. Tungkol sa mga hindi na naniniwala sa kasal, na ang kasal ay papel na lang. Maging ang kasal sa simbahan. Tungkol sa mga mayroong opinion na okay na lang namang yung sexual organ ay baguhin at palitan. Nakita po ninyo yung ugali natin. Ayaw natin ng confrontation eh. Bagamat alam nating mali. At sabihin natin, ala naman silang ginagawang masama. Wala naman silang tapakan tao eh. Kung saan sila masaya. Hindi ganun. Ang gusto na maging response ng Panginoon. Hindi pwedeng ganun. Kinakailangan manindigan tayo. At wag nating isipin na hindi tayo maapektuhan nito. Nako, kanina kausap ko. Yung isang naninirahan ng matagal na sa Amerika, Father, napaka-liberal la. Ang mga tao, talagang kung ano na lang yung gusto. Napaka-weird. Papunta na po tayo doon. Kung masyado tayo magiging liberal at aayon na lamang tayo sa kung ano ang gusto ng mundo. Nandun ang pagrespeto, nandun ang pagtanggap, nandun ang pagmamahal. Pero hindi dapat palabnawin ito ang katotohanan. Maliwanag ang sabi ng Panginoon, ha? Kung paninindigan niyo ako sa mundo, paninindigan ko rin kayo sa harapan ng aking amang nasa langit. Kaya sana, mga kapatid, manindigan po tayo sa kung ano ang tama, sa kung ano ang totoo. At ang Diyos na ang bahala para dito. Again, basta wag magiging komportable ang kasalanan. Nagiging komportable lamang kasalanan kapag wala nang naninindigan against sa kasalanan. Kapag wala nang nagre-react, kapag hinahayaan na lang. Basta wag magiging komportable. Nakita po ninyo sa ating mabuting balita, naging komportable ba si Herodes kahit matagal niya nang pinapatay si Juan? Hindi. Kaya nga siya nakukonsensya. Naisip pa rin niya kahit na patay na. So napatahimik ba niya si Juan? Hindi. Sapagkat hanggang ngayon sa puntong na mabuting balita, inuusig pa rin siya ng kanyang konsensya. Ganun naman ang katotohanan eh. Minsan mong sabihin, laging maaalala ng pinagsabihan mo. Kasi nga makapangyarihan ito. Takpan man ng takpan, laging magpapakita. Ipikit man ng tao lagi ang kanyang mga mata. Makikita at makikita niya. Hanggang sa maibukas na nga niya ang kanyang mga mata. Kailan? Sana may oras pa. Pero papaano kapag nanghayari na ang isang trahedya? Huli na. Huwag naman sanang mangyari sa atin ito. Tulungan naman tayo ng Panginoon na manindigan sa kung ano ang tama at kung ano ang totoo. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa. Baya ako, ituro mo. Konsensyahin mo ako.
Tulungan mo rin po, Panginoon, na sa aming pamilya, sa aming komunidad, maging sa aming bayan, makita namin talaga. Magkaroon kami ng iisang pagtingin sa kung ano ang dapat na baguhin. Magbigay ang dapat na magbigay, mag-adjust ang dapat na mag-adjust. Ang palutangin ay hindi pansariling kapakanan, kundi kung ano ang kailangan talaga sa pamilya. Ang kailangan talaga sa bayan, ang kailangan talaga sa komunidad. Tulungan mo po kami na mahalin hindi ang aming sarili, kundi ang aming pamilya, ang aming simbahan, ang aming bayan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Mahalin natin ang Diyos ng unang-una. Hallelujah! At ng buong puso. Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos pakatanda. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos na ang lahat. Huwag nating sundin ang mundo. Kung ano ang kalakaran, kung ano ang nakakagawian, sumunod pa rin tayo sa Diyos. Sa Kanyang kalooban, sapagkat yun ang pinakamagdudulot sa atin ng kalayaan na gumawa ng kabutihan. Kung lalapit kay Jesus, walang kalayaan sa kasalanan, tandaan po natin yan. Nasa kabutihan lang ang kalayaan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay, ihandog sa iyo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa iyo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Ang aking dalangin, maging karapat-dapat sa iyong tingin. Itong puso nananabing na makapiling ka tuwi na ihandog sa iyo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa iyo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa iyo. Sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko.
Wala akong maihandog sa'yo na di mo na sa kabutihan mo. Gayon pa man yung tanggapin, aking alay papalalin. Wala akong maihandog sa'yo na di mo na sa kabutihan mo. Gayon pa man yung tanggapin, aking alay pabanalin. Tanging Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay ngayong sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay aming ginugunita upang kami gawanan mo ng ibayong kapatawaran, kapayapaan, katulad ng iyong pagkakalob ng karangalan ng pananalig sa mga martir na aming ginugunita. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay hayag kahit na sila'y mamatay, sapagat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kasama si Joyce, Tasing, Joselito Persico, Diosa, Miguel Arsenio Serio, Dionga Maria Jose, Lito Ericso, Goring, Elsie, Corio, David, Aja Jante, Enrique, Rose, Emer, Remy, Napoleon, Orio Isca, Benjaminelli, Sally, Rodolfo. Kayo din ng Alfredo Mark Ricky, kayo din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal, katulad ni San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamang martir na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo.
Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Clitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa harap natin ang ating Panginoon na noon, paman mula ngayon tayo pinaninindigan na. Mapapalad tayong kanyang inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Today, and when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope that I may be your heart today.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama. Kasama ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of We Mercy, trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Marami pong salamat. Bukas po paalala, lalong-lalo na sa mga sakop ng Quasay Parish, ang ating prosesyon, Dawn Procession, tuwing unang Sabado ng buwan, bukas ay gaganapin mula sa Francisco Homes. So magkita-kita po tayo bukas ng madaling araw doon. 4:30 daw, pero pwedeng 4:45. Pwedeng 4:45. So salamat, magkita-kita po tayo. Salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarang mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang